Good afternoon po sa inyo, Sir Jeffrey, Sir Henry. Saan po ba kayong kumpanya sa nagtatrabaho? Sa Rebisco po, distributor po. Ano po pangalan ng company na yan? FG Mendoza po. So, lahat kayo dito matagal tatrabaho, more than 1 year na. Opo. Na wala silang binibigay na mga benepisyo. So, Opo. wala kayong mga hinulugang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Wala po lahat. Nag-text yung isang kasama namin na tanggal na daw kami. Tapos ngayon po, yung magpapalit kasi siya ng kumpanya itong pagpasok po ng October. Ngayon po, may dalawang choice siyang pinagpapili sa amin. Kung gusto daw po namin, dumiretso lang kami. Tapos, walang ibibigay na bayad sa amin. Tapos yung isa naman po, separation, ibibigay niya yung kalahati. Anong dumiretso namin? Papipirmahin lang daw po, diretso na. Diretso Zero kami. trabaho lang po. Ngayon, yung 6 years mo na pasok sa kanya, dapat po ihulugan niyo po sana sa SSS, ganun po. Yun, ano. Wala po yun. Hindi. Yung agreement niya ganyan, that would be a violation sa labor code. Pero kung wala siya sinabing reason, for no reason at all, tapos sinabihan niya lang separation pay or alis sa kayo, illegal yun. Opo. So, may violation yan siya sa mga labor laws. So, pwede yan siya makakasuhan yung kompanya ninyo sa dole. Lahat po ng distributor, sinabi ng Rebisco na magpapalit sila ng pangalan. Kaso lang po, yung sa amin kasi, parang hindi siya nasettle ng maayos. Nakipag-usap po kami sa kanya. Puro po naman siya pasikot-sikot lang. Ayaw niya naman sabihin kung ano po talaga yung plano niya. Pero ngayon, employed pa kayo doon. Opo. Okay. Sino ba yung nagpakalat na tanggal na kayo? Kasapahan po namin, natanggal na daw kami. Text lang pero wala mga official notice or paper. Wala pa. So, hindi pa kayo tanggal. Hinulugan sa PhilHealth Pag-ibig. Hinulugan ako sa ISIS. Nung nagtulpo ako nung una, inumpisahan ako ng, kasi 2009 ako pumasok sa kanya, inumpisahan ako ng hulog 2017 hanggang Sige. 2025. Pero yung inakaltas niya sa akin, 400 linggo-linggo. Sobra na, sobrang-sobra. Stayin po kami sa namin, sa barracks. Okay. Pero kinakaltasan po kami sa kuryente tubig, sobra-sobra. Minsan inaabot ng 400, 500. Nung pumasok ba kayo, sinabihan ba kayo nga may board and lodging? Wala. Hindi. Tapos, ito yung binigay nila, ano yan, parang pa-dorm sa inyo? O parang staying kasi bino para mabilis kami pagbiyahe. Okay, stay. So, dapat for the benefit din to ng employer, pero sa inyo sina-charge. So, mukhang parang mali din yan nga sa inyo i-charge yung kuryente, pero sila naman magbe-benefit, di ba, yung employer? Mga naka-aircon Oo. sila, lahat. Sige. Tapos ano pala sir, yung holiday po namin. Yung holiday pay, hindi na binabayad. Nagbayad lang po sila nung June 23, 2023, nag-start. Sir Raymond, good afternoon po sa inyo. Yes, good afternoon, attorney. Ito sir, mga employees na to sir, they serve the company for more than 1 year na. So mga regular employee naman kayo, no? Pero hindi daw sila sir hinuhulugan ng PhilHealth ng kanilang ang company. So pag dito ba sir, ang ano po yung pwedeng masanction dito sir sa company na to? Ano yung mga possible violation nito sir? Attorney, malinaw na malinaw sa implementing rules and regulations po ng ating Universal Healthcare Law. Particularly po sa Section 38 po under penal provisions na meron pong failure or refusal to deduct contribution. So any employer who deliberately or through inexcusable negligence fails or refuses to accurately and timely deduct contributions from the employee's compensation shall be punished after due notice and hearing with a fine of 50,000 pesos for every violation per affected employee, or imprisonment of not less than 6 months but not more than 1 year, or both such fine and imprisonment at the discretion of the court. So if that's the case, what we can do here, attorney, is first, we can ask po yung salaysay ng ating mga employees na members po natin na hindi po sila nahulugan ng kanilang employer. Yes sir, ang isa ngayon, they are 27 here na pumunta. Pero may iba pa, di ba? Na mga, So, bali sa ngayon sa tanggapan dito sa May Wanted sa radyo, 27 na sila. But in total, yung mga hindi talaga hinulugulugan ng kompanya, mas marami pa. So, baka, ilan ba kayo total employees? Mga almost 50. So, pag ganito, sir, yung per count and sir, no, for every employee na hindi hinulugan, 1 violation yan. So, kung Yes let's say po. 27, sa 27 counts of violation yan. Yes, sir. Yes po.
Okay. So, ayan, sir. At least Ano po, sir, yung makukuha, sir, ng mga employees, sir? On our part naman po, kailangan po ma-initiate po muna natin yung action po at dapat mo magawa po yan. I-trigger po natin yan with the complaint po coming from the member employee po. Okay. So, Opo. Tapos so once, from sir, there- na example, sir, nag-file ng complaint, sir, mga employees, laban dun sa employer, and then if na-proven, sir, later sa court, sir, let's say may decision na yung court nga guilty nga to, sir, yung employer, ano po, sir, in return, sir, makuha, sir, ng employee, may compensation ba sila makuha dyan or ano? Yung employee po. On the part naman po, for the employees po na members ng PhilHealth, kahit anong mangyari po, we will be making sure na makaka-avail sila ng PhilHealth benefits if necessary po. Okay. Opo. Ayan. Ang pananagutin po kasi natin yung employer po. Yung employee members po, kahit hindi po sila nahulugan, makaka-avail pa rin naman po sila ng PhilHealth benefits for the reason na hindi naman po nila kasalanan na wala po silang hulog ng PhilHealth po. Ayan, tama. Thank you po for that, Sir Raymond. Ako, bati, sir, na enlightened dito, sir, yung mga employee nga they are still entitled sa mga PhilHealth benefits. Director, good afternoon po sa inyo. Good afternoon, Attorney Jetro. Pag may mga dami na ba, sir, ng mga violations, sir, like hindi nga naghulo ng SSS, PhilHealth Pag-ibig, and at the same time, sir, yung in-offer sa kanila doon ng company is parang bibigyan sila ng separation pay pero 1/4 lang. Di ba, sir, medyo illegal yun, sir? Parang against public policy yon. Titingnan natin ito dahil unang-una pag ang isang employer o kumpanya ay mag-terminate ng employment sa kanilang mga empleyado, you have to comply with the procedural process requirements, due process requirements. Una, there should be a notice to the employees na sila ay i-terminate yung kanilang serbisyo. At the same time, notice to the Department of Labor and Employment. At yung dalawang notice na yan dapat filed at i-issue 30 days before the effectivity of the termination. Sa pagdinig ko sa pag-uusap kanina, mukhang walang official na notice na binigay ang employer dito sa ating mga empleyado na ito. Kaya tama po kayo, Attorney Jetro, baka kung through text lang o sabi, baka hindi ito official, kailangan silang pumasok. At kung sa pagpasok nila ay sila ay talagang ayaw papasukin o sinabihan ng mismong owner or representative ng kumpanya na hindi na sila papasukin at tanggal natin, piling pangahawakan natin yun. Pero kung pagsasabi lang kung sino kakasamahan, baka kailangan nating ma-clarify doon sa management. Ano ba talaga ang sinasabi ng management? Kasi baka mamaya, kung hindi sila pumapasok doon, ay ito ay nilagay na sa absence without leave or AWOL na sinasabi. Kaya ulitin ko, dapat kung ito ay termination based under our laws, dapat merong notices ito not only to the employees affected but as well as dito sa Department of Labor and Employment sa ating opisina. Basically, sir, pasok pa rin kayo. Kasi wala namang notice na tinerminate kayo eh. Kasi pag di kayo pumasok sa opisina doon tsaka maniwala kayo sa mga message na kinakalat, baka style yan ng employer nyo na ipakalat yan doon para di kayo pumasok tapos ilagay yan doon absence without leave, di ba? So kayo, pasok pa rin kayo kasi wala namang notice of termination. And ayun nga, yung kasi sinabi ni Director Leonides na parang may twin notice rule yan eh. Inform kayo muna anong cause ng termination nyo. So may magre-reply pa kayo nun. At the same time, inform din nila yung dole kung nito-terminate kayo. At saka dapat meron yung just and authorized causes lang. Hindi pwede yung out of whims and caprices lang. Kailangan talaga valid eh. Kaya don't worry sir regarding dyan sa employment status nyo, employed pa rin kayo. No? So wag kayo muna maniwala sa mga message kumakalat. Kailangan talaga may ma-receive kayo talaga official notice. Kasi ang inahabol lang namin sir, yung pagpalit ng pangalan, kailangan, kasi yung tagal namin doon, katulad sa akin, 2009 pa ako, hanggang ngayon, bayaran kami doon sa yung mga tao namin tinagal, kumbaga. Kasi magpapalit ng pangalan. Di ba sir, kahit sir magpalit sir ng corporate name, sir, hindi naman sir nagbabago sir yung years of service rendered sir ng mga employees, no? Opo, tama po kayo, Attorney Jetro, kasi kung ito lang naman, sila pa rin yung magpapatakbo sa kumpanya.
Ang pinapalitan lang po ay yung pangalan lang. Inamend lang siguro yung sa SEC Yes, sir. at pinalitan ng bagong pangalan ng kumpanya. Sila pa rin. Then tuloy-tuloy pa rin yung employment. Hindi dapat kayo apektado doon. Yung inyong service ay diretso yan, tuloy-tuloy pa rin at ang obligasyon nila sa inyo ng mga empleyado ay tuloy-tuloy pa rin. Kung sakaling magkaroon ng termination letter, yung service na ibibilang natin dyan for purposes of computing the separation pay, ay babalik doon sa unang-una kung kailan kayo nagiging empleyado, kahit yun ay iba ang pangalan ng kumpanya. Kasi tama po si Atty. Jetro, ang pagpalit ng kumpanya, pangalan ng kumpanya, ay hindi nangangahulugan na yung mga empleyado ay hindi na empleyado or ihito na yung pagiging empleyado doon sa bagong pangalan. Iba ang ating kwento siguro kung mismo yung management, yung mismo yung pag-aari ng kumpanya ay nagbabago. Kasi maaring iba na ang magmamanage, iba na ang mag-ooperate sa kumpanya, then maaring papasok na ang bagong employer, magiging bagong employer yung bagong management. So dalawa po ang pwede naman ding mangyayari dyan. Kung merong usapan ang dating management at saka yung bagong management na walang tatanggalin at dapat diretso lang kung sakaling magbilang ng serbisyo simula ng lumang kumpanya, dapat po ay merong papel naman po yan na panghahawakan ng mga empleyado natin. Dahil we're talking here of security of tenure, yung ating serbisyo na naibigay sa kumpanya. Pero kung sakali na ayaw na i-absorb ng bagong kumpanya yung mga empleyado ng dating kumpanya, doon papasok siguro, dapat bayaran noong inyong employer ng dating kumpanya yung inyong serbisyo sa pamamagitan ng pagbayad ng separation pay kasi hindi na po sila yung mag-ooperate sa kumpanya, bagong management na. Pero dalawa po yan. So, depende kung ano yung magiging arrangement. Ito ay dapat pag-usapan ng mga empleyadong apektado at ng management kung ano ang pwede sa kanila. Di po pwedeng pipilitin na ito tanggapin mo o ito ay tumuloy lang sa trabaho kasi depende po yan sa ating mga manggagawa kung sila ay papayag doon. Pero yung sa pagkaintindi ko sa discussion, mukhang name lang ng kumpanya ang papalitan. So mukhang walang pagbabago sa management, wala rin pagbabago dapat sa mga empleyado. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtatrabaho at yung ating serbisyo ay simula kung ano pa yung pangalan noon. Kahit sa dalawa nilang proposal sa iyo, whether pumirma separation pay, huwag kayo talaga pumayag. So pumasok kayo dyan. Opo. Oo, wag na wag kayo pumayag dyan kasi employed pa rin kayo at saka may security of tenure kayo dyan. Ayan sir, makasa po kayo tudungan kayo ng wanted sa radyo para ilapit natin regarding sa benefits nyo. Okay nga, para mahulugan nila. At saka covered pa rin kayo sir kasi sabi nga ng PhilHealth kanina, kahit na hindi kayo nulugan ng employer nyo, sagot pa rin kayo ng PhilHealth kung anong pwede. Pagsama sinyo ng reporters ng wanted sa radyo ni Senator Idol Rafi, ilatag nyo lahat sir. Para at least alam sir ng investigator ng DOLE para paano nila i-attack yung case na yan. Tulungan po kayo sir ng team ng wanted sa radyo ni Senator Rafi. Salamat po.